Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating pong pananambahan ay magsisimula na sa ilang sandali. Kaya po ihanda na po muli natin ng ating mga sarili. Pakinggan po natin ang paanyaya ng mga salita ng Diyos para sa ating pagsamba. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay, awitan siya at luwalhatiin siya. Tayo na't lumapit sa Kanya'y sumamba at pagbigaygan. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating nilalang, siya ang ating Diyos. Tayo pong lahat. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan ang saglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta, ang iyong pangalay pinupuri nila. Tayo pong lahat ay sumandaling yumuko at manalangin. Panginoon, kami pong muli ay nagpapasalamat sa inyo sa pag-iingat nyo sa amin sa nagdaang buong isang linggo. At ngayon ay may pagkakataon kami na magbigay puri sa iyong banal na pangalan. Nawa ay patuloy kaming samahan ng iyong banal na espiritu upang patuloy na magkaroon ng kaayusan ng gawaing ito. Patuloy namin damihin ang kabanalan ng gawaing ito at sa pamamagitan nito ay magbigay kagalakan kami sa iyo. Salamat Ama sa pagkakataong ito. Muli ay pagsamasamahin mo kami, pagbuklurin mo kami sa oras na ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sama-sama po nating purihin, pasalamatan, awitan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin. Pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa buhay ko. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aming sandigan. Di mo kami pababayaan. Di ko
kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong ibinigay sa amin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa amin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala lang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Hallelujah. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa amin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa amin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Sa'yo ang papuri, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, aming Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ang buhay namin, Panginoon, na nanggaling sa iyo, O God, ay patuloy na gagamitin upang purihin ka, luwalhatiin ka. Hallelujah. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsambat, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo, O Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging awitin sa iyo. Ano pa bang maihahandog ko, liban sa buhay ko na galing sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, ang mga bagay na tinuring mong laman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Atin pong sama-samang ipahayag ang pangitain ng UECC. Ang UECC ay isang iglesyang may malalim na kapahayagan ng pananampalatayang nakabatay sa banal na kasulatan. Aktibong nakikibahagi sa dakilang atas na ipinagkatiwala ng Panginoong Hesukristo at nagpapanumbalik ng sangnilikha sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagdating. Atin pong pakinggan ang sinasabi ng mga salita ng Diyos para sa ating pagkukumpisal. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Tayo pong lahat ay magkaroon ng sandaling pananalangin at pagkukumpisal. Pakinggan po natin ang pangako ng katiyakan ng kapatawaran ng Diyos sa kanyang mga salita. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tapat ang Diyos na nangako nito sa kanyang mga salita. Kung kaya't tayo na mga nagkakasala sa kanyang harapan ay batid ng ating Panginoon ang mga kahinaan, ang mga limitasyon. Kung kaya't sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay nagbukas ng daan upang tayo makapanumbalik sa Kanya. Kaya naman kung sino sa oras na ito ang buong puso na nagpakumbaba at humingi ng tawad sa Diyos, ay makaaasang tatanggap na kapatawarang nagmumula sa Kanya. Tanggapin ninyong lahat kung gayon ang kanyang kapatawaran at mula ngayon ay mamuhay kayo bilang mga bagong nilalang sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para naman po sa ating mga balita at malasakit, Sunday worship service po. Ito pa rin po ay nagsisimula ng alas 8 ng umaga at maaari po tayong makibahagi sa banal na gawaing ito sa pamamagitan ng YouTube Live. Gayun din naman po para sa ating prayer meeting. Ito naman po ay nagaganap sa oras na alas 5:30 ng hapon tuwing Miyerkules. Kids Bible Study po, ito po ay nagpapatuloy sa pamamagitan po ng Facebook private group tuwing Linggo alas 3 ng hapon. At ngayon din naman po ang ating Dawn Watch Prayer. Ito po ay nagpapatuloy tuwing alas 4 ng madaling araw. Kung meron po tayong mga prayer request ay pagbigay alam po natin ito sa ating mga elder sa pangunguna ni Elder Lindel sa pamamagitan ng pagte-text at sa messenger. Para naman po sa magdiriwang ng ng kaarawan sa linggong ito, nung nakaraang May 1 po, si kapatid na Soylo Mojica, sa May 3 po, si Elder Lito Ronquillo, at si kapatid na Michael Salamatin. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Sama-sama po tayong manalangin. Yuko po natin ang ating mga ulo at tayo pong lahat ay manalangin.
Amang banal, dumudulog po kami sa trono ng iyong biyaya. Dinadalangin po namin sa oras na ito ang iyo pong iglesia na kung saan ay humaharap po sa hamon ng pagsubok. Ang pandemya na laganap po sa buong mundo. Humihingi po kami ng tulong na maingatan po kami sa maaring maging epekto nito sa aming buhay, sa aming mga pamilya, at maging sa buong sambayan ng Pilipino na din po. Patatagin mo po kami at bigyan ng tapang na harapin ang hamong ito ng pandemya. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya, alisin mo po ang takot, pangamba, na maaaring magdulot ng panghihina ng aming loob. Humihingi po din kami ng paglukob ng Banal na Espiritu upang magawa namin ang iyong kalooban. Masunod namin ang mga layunin mo sa aming buhay. Idinadalangin din po namin, Ama, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Hinihiling ko po na idampi po sa kanilang lupang katawan ang iyong mapagpalang kagalingan. Nang sa gayon, patuloy kanilang mapapurihan at maparangalan sa kanilang mga buhay. Ganun din po na mapatutuhanan kanila sa harap ng mga tao na ikaw ang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng kagalingan sa mga may karamdaman. Ganun din po, Ama, ang aming mga kababayan na tinamaan ng COVID-19. Inyo din po silang kahabagan sa kanilang kalagayan. Hindi po nila alintana nasasapit sa kanila ang virus na ito, na sila ay dapuan ng ganitong karamdaman. Kaya, Ama, pagkalooban mo din po sila ng mapagpalang kagalingan, nang sa gayon ay matutuhan din nilang kumilala sa iyo. Amang banal, idinadalangin ko din po ang iyong iglesia sa ngalan ng UECC, ang pagkilos ng Banal na Espiritu upang magampanan po namin ang misyon na inyo pong iniaatas, upang marami ang mga tao na makatanggap ng biyaya ng kaligtasan at patuloy pang lumaganap ang iyong paghahari dito sa lupa. Pagkaisahin mo po ang aming espiritu sa diwa ng pag-ibig na nagmumula po lamang sa iyo, upang makilala ka ng lahat ng tao sa aming mga buhay. Dinadalangin ko din po, Ama, ang bawat grupo ng sangkakristyanuhan sa bawat lugar na kanilang nasasakupan. Ang patuloy ninyong pagsama sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang maharap po namin ng may katapangan at pagtatagumpay ang hamon pong ito ng pandemya. At makasulong kami sa aming mga tungkulin. Bigyan mo po kami ng sigasig sa paglilingkod ng walang takot at pangamba. Tulungan mo po kami na harapin anuman ang maging hamon sa aming buhay. Gawin mo po kaming tapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Hanggang sa muli mong pagbabalik, punuin mo po kami ng kapayapaan at kaaliwan ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po, Ama, sa iyong mga katugunan. Sa inyo po lamang ang lahat ng pagpupuri, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na taga Nazaret. Amen and Amen.
Ang talatang batayan po sa umagang ito ay matatagpuan sa aklat ng Isayas, Kabanatang 41, talatang 10 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi: Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sino mang lumalaban sa iyo. Hahanapin ninyo sila, ngunit hindi makikita. Mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Tayo po'y pinagpala na sa pagkakabasa at pagkakarinig ng salita ng Diyos. Idagdag niya nawa sa atin ang pagkaunawa. Atin pong awitin ang awit ng paghahanda. Tayo po'y sandaling manalangin.
Dakilang Diyos na aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa ibinibigay mo sa amin sa umagang ito na napakagandang pribilehiyo, na ito ay mapakinggan minsan namin muli ang iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na buksan mo ng patuloy ang aming mga puso, nang sa gayon ang iyong mga salita ay aming maunawa at magitong kapahayagan lagi ng aming mga buhay. Turuan kami kung gayon na makinig ng iyong banal na Espiritu, hanggang, O Diyos, na maintindihan namin ng lubos ang lahat ng nais mong ipaunawa sa amin sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa po sa napakalaking alalahanin natin sa kasalukuyan ay ang kawalan ng katiyakan sa ating panahon. Sa totoo po lamang, ang bagay na ito ang nagdudulot ng labis na takot sa maraming tao ngayon sa daigdig. Marami tayong mga naririnig na mga pananaw at mga espekulasyon sa mga nangyayari na naghahatid sa atin sa mas malalim na takot at alalahanin. Napakaraming mga nagsasalita at umaangkin na ang kanilang mga pananaw ang siyang tama, only to find out at the end na mali pala yung inaakala nilang tama. Marami sa atin ang nagtatanong kung ano na ang mangyayari sa hinaharap. May mga relihiyosong sekta na nagsasabi na ito na daw po ang katapusan ng mundo. May mga nagtatanong kung kailan makakabawi ang ating ekonomiya. Paano ng kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo, ng ating mga pamangkin na ngayon pa lamang nagkakamalay? Paano na kung tayo ngayon ay mag-aasawa sa panahon ito? Anong magiging nating pamilya sa kalalagayan ito ng ating mundo? Kung titingnan natin, mga kapatid, ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 16, talatang 33. Sinabi doon po ang ganito, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanglibutan ito. Ibig ipaunawa sa atin ang mga karanasan ng kapighatian at kawalan ng kasiguraduhan ay darating mangyayari sa sanglibutan ito, maging sa buhay ng mga mananampalataya. Ito ang bagay na hindi maiiwasan at marahil hindi rin kailangan ipanalangin na mawala. Bagkos, ang dapat nating ipanalangin na bigyan tayo ng karunungan, tapang, ulakas at buhay na pag-asa kung paano natin haharapin at mapagtatagumpayan ang mga kapighatian at kawalan ng kasiguraduhan sa panahon ito. Gayunpaman, mababasa din po natin sa kaparehong talata ang isang napakagandang katotohanan nang sinabi ng ating Panginoong Hesus na huwag tayo mag-alala dahil napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. Si Isaias po, mga kapatid, at ang buong Huda sa kanilang panahon ay humarap sa mas mabigat na kalalagayan kaysa kasalukuyan nating sitwasyon. Kung babasahin po natin ang unang 39 na kabanata ng aklat ng Isaias, makikita natin na napakabigat ang kanyang mga mensahe sapagkat ito ay pinatutungkol sa paghuhukom ng Diyos ni Yahweh laban sa kasalanang ginagawa ng kanyang bayan. At kapag pinag-uusapan po natin, mga kapatid, ang paghuhukom, ito po ay nagbabadya ng kamatayan, kahirapan o pagkabihan sa ibang bayan ng bansang Israel. Gayunpaman po, nakatutuwang isipin na nagbago ang mga pahayag ni Yahweh pagdating sa kabanatang 4 na po. Mababasa din po natin na simula sa kabanatang ito ay nagsimulang aliwin ng Panginoon ang kanyang bayan. At isa sa napakagandang kaaliwang ibinigay niya sa kanyang bayan ay mababasa po natin sa kabanatang 41. Ipinakita niya kung ano ang kanyang pagtingin sa kanyang bayan. Naniniwala po ako na ang pangakong yon ng Diyos na si Yahweh sa kanyang bayan ay hindi lamang sinasabi ng Diyos para sa Israel, kundi maging sa ating panahon, makakaasa din tayo ng pangako o parehong pangako na pangyayarihin ng Diyos sa mga taong nananampalataya sa Kanya.
Makikita po natin, binigyan si Isaias ng Diyos na si Yahweh ng garantiya ng kasiguraduhan sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Ipinauunawa niya sa propeta na huwag matakot ang kanyang bayan sapagkat kasama niya siya at ang kanyang presensya mamamalagi sa kanila. Naniniwala po ako ng kung mayroon mang bagay na tunay na makapagbibigay sa atin ng kaaliwan at kapahingahan ng diwa, ito ay ang masiguro natin sa ating buhay na kasama natin ang Diyos. At kung meron mang bagay na nakakatakot na mangyari sa ating buhay, ay ang madama natin parang tinalikuran na tayo ng Diyos. Sapagkat alam natin na kapag wala sa ating panig ang Diyos, tiyak na darating sa atin ang lahat ng uring kinatatakutan natin mangyari sa ating buhay. Ang karamdaman, sakuna, kahirapan at lahat ng uring sumpang maaaring mangyari sa buhay ng isang tao. Hindi lamang ang mga karanasan ito ang maaaring mangyari sa isang taong malayo sa Diyos. Matitiyak din niya na mapapariwara siya, makakagawa ng mga bagay na ikapapahamak niya o mga bagay na ikamamatay niya. Maaari din siyang makasama sa mga taong magpapahamak sa kanya at marami pang ibang maaaring magwasak ng kanyang buhay. Marami ngayon ang taong takot dahil hindi niya alam kung kasama ba niya ang Diyos. Bagamat siya ay nananalangin, marami rin ang nananalangin na walang kasiguraduhan dahil hindi niya alam kung siya ba ay pinakikinggan ng Diyos. Sa kabila din naman ito, tahasan natin masasabi na mapalad ang sino mang taong alam niyang kasama niya ang Diyos, sapagkat dumaan man siya sa mga pagsubok, ay matitiyak niyang siya ay pagtatagumpayin niya. Sinabi ng Diyos na si Yahweh kay Isaias, ako'y isa sa iyo. At kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, makikita po natin na hindi lamang ng Diyos sinabi ito sa mga Israelita, kundi sa mga kasalukuyang mananampalataya din naman sa kanyang iglesia. Sinabi po sa Mateo 28:20, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sinabi din ni Apostol Pablo sa Roma 8:38, ang isang napakagandang katotohanan. Sinabi niya doon, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Ang mga salita pong ito ay sapat na upang tayo'y mapanatag na kailanman hindi tayo iiwan ng Diyos. Sapat na ito upang maharap natin ang anumang kabigatan sa ating buhay. Kahit man ang mundo ay nasa gitna na ng kawalan ng kasiguraduhan. Naalala po ba natin mga kapatid si David? Nakita natin kung gaano siya kapanatag sa pagharap sa higanting si Goliath dahil alam niyang kasama niya ang Diyos na si Yahweh. Walang nakakaalam kung paano ni David haharapin si Goliath. Maging sa David ay hindi rin naman umaasa sa kanyang kakayahan. Ngunit isang bagay ang nasisiguro niya. Kasama niya ang Diyos ng Israel. At ang pananampalatayang kasama niyang Diyos ay naging sapat upang siya ay matapang na humarap sa kanyang kaaway na higante. Ipinauunawa sa atin ng mga katotohanan ito kung gaano kaimportanteng maunawaan ng isang tao ang kahalagahan ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Ngunit paano ito mangyayari sa atin? Marahil ang isang konkretong sagot dito ay ito. Kailangan natin i-acknowledge o kilalanin sa ating puso ang Diyos. Ang katotohanan na ang Diyos ay sumasa atin. Maraming tao ang tumatawag sa Diyos araw-araw. Ngunit ang problema ay dahil hindi niya kinikilala ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Kung kaya't hindi rin naman nakapagtataka na maraming mananampalatayang nabubuhay sa takot at hindi nagbabago ang sitwasyon ng buhay. Sa ating bansa, naririnig natin halos araw-araw at nababasa natin kabi-kabila sa social media ang mga quotes tungkol sa pananalangin at mga pangako ng Diyos. Marami tayong naririnig na nagbibigay ng kanilang mga sermon. Ngunit makikita natin,
hindi halos nagbabago ang miserableng sitwasyon ng buhay ng maraming pamilya. At hindi rin kaila sa atin na hindi rin halos nagbabago ang kalalagayan ng ating bansa. Marahil may tatanong natin kung bakit. Ito ay dahil sa kabila ng ating reliyosong paggawa ay hindi kinikilala ng maraming tao ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Napakalaki mga kapatid ng pagkilala ng tao sa Diyos kisa sa paggawa lamang na slogan ng mga salita ng Diyos. Iba ang ipinamumuhay at inaangkin mo sa iyong buhay ang pagsama sa iyo ng Diyos kaysa sinasalita lamang natin o pinakikinggan lamang natin ang mensahe tungkol sa Diyos. Kung babalikan po natin ang pagkakatawag ng Panginoong Yahweh kay Isaias, makikita po natin na bago niya naranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, hinayaan niya munang baguhin ang kanyang buhay ng Diyos. Naglaan siya ng oras sa templo upang maunawaan niya ang kanyang kalalagayan. Nang sa gayon, maiayon niya, inuulit po natin, nang sa gayon, maiayon niya ang kanyang buhay sa kalooban ng Panginoong si Yahweh, ang Diyos na tumatawag sa kanya. Hinayaan niyang iliit ang baga sa kanyang langit, tanda ng pagbabagong maging ng kanyang lengguwahe. At kapag sinabi po natin na babago ang ating lengguwahe, yung ating salita ay nagagaling po ito sa ating isip, palatandaan ito na pagbabago rin ng ating pananaw, ng ating kaisipan. Ganon ang nangyari kay Isaias. Hindi lamang yon ang nangyari sa kanya. Sa kanyang paglalaan ng panahon ay naunawaan niya ang kalooban ni Yahweh hanggang sa masabi niyang, narito po ako. Ako ang iyong isugo. Tanda ng pagtanggap na mangyari ang kalooban ni Yahweh sa kanyang buhay. At makikita natin mga kapatid, nagamit siyang makapangyarihang sugo ng Diyos sa bansa ng Israel. Naniniwala pa ako na ganito din naman sa ating panahon ang hinihintay ng Diyos sa atin. Kung nais nating mabago ang sitwasyon ng ating buhay, nais nating mabago ang sitwasyon ng ating mga pamilya, maging ng ating bansa, nararapat din na pahintulutan nating baguhin ng Diyos ang ating mga buhay. Maglaan tayo ng sapat na panahon para sa Kanya. Dahil kung wala tayong panahon para sa Kanya, kailanman hindi natin maiintindihan kung ano ang kalooban niya at kung ano ang nais niyang pangyarihin sa ating buhay. Pag-aralan natin baguhin niya ang ating mga gawi at pananalita at tumalima tayo sa Kanyang kalooban upang ito ang magbukas ng ating espiritual na kamalayan sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Sa gayon, masasabi nga natin, kasama ko ang Diyos. Mahalaga rin kung gayon na malaman natin kung ano ang katatayuan ng Diyos sa ating buhay. Sino nga ba siya sa atin? Sinabi ng Panginoong Yahweh kay Isaias, ako ang iyong Diyos. Ano po ang salitang ito para sa ating buhay bilang mga mananampalataya? Sinabi po sa aklat ng Hebreo 8:10, ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos, isusulat ko ito sa kanilang puso, ako ang kanilang magiging Diyos, at sila ay aking magiging bayan. Ito po ay hango sa sinabi ng Panginoong Yahweh sa Israel sa panahon po ni Propeta Jeremias. At sa pagkakataon yun, sa nagsusulat ng aklat ng Hebreo, pinatutungkol niya ang bagay ng katotohanan na yun sa mga Kristiyano o sa iglesia. Ang mga salitang ito ay nagpapaunawa sa atin ng ating tipan sa Diyos. At dahil sa ito ay tipan, kailangan maunawaan natin ang ating tungkulin sa Kanya at maunawaan din natin
kung ano tayo dapat sa Kanya. Ang tipang ito ang rason kung bakit niya binubuksan sa atin ang Kanyang pagpapala at mga biyaya. Ang tipang ito ang rason kung bakit tayo ay iniligtas niya at iniligtas niya sa araw-araw. Ang tipang ito ang rason kung bakit sinasagot ng Diyos ang ating mga pananalangin. Sa ngayon, ang tipang ito ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, kung ang buhay natin ay nakasuko at kumikilala sa pagkapanginoon at pagiging tagapagligtas ng ating Panginoong Hesukristo, makatitiyak tayo na nasa ilalim tayo ng tipan ng Diyos. Nasa ilalim tayo ng proteksyon ng Diyos. Sa ganitong pagkaunawa, maiintindihan po natin kung bakit kailangan natin ng tuwirang pagsunod at pagpapasailalim sa Kanyang kalooban. Sapagkat kahit man sinasabi natin may Diyos, o kaya kahit man tayo ay nananalangin dahil alam natin may Diyos, kung hindi naman tayo magpapasailalim sa Kanyang tipan, hindi rin natin mararanasan ang buhay at pangako niya sa atin. Sapagkat ang karanasan ng presensya ng Diyos ay doon lamang ipinadadama sa mga taong tumatalima sa ating Panginoong Hesus. Katulad ng sinasabi sa Filipos 4:19, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng Kanyang kailangan, ang inyong kailangan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ang selyo ng tipan. Kung kaya kahit man sa panahon na walang kasiguraduhan ang lahat sa mundo, mayroon tayong kaaliwan dahil alam natin na ang Diyos na nasa atin at kumikilala sa atin na Kanyang mga anak ang siyang magsisiguro ng ating kalalagayan sa araw-araw. Mga kapatid, hindi po natin alam kung ano ang magiging hitsura ng bukas. Maaaring gumanda ang ating sitwasyon o maaaring lumala ang sitwasyon ng ating mundo. Dahil dito, marami sa atin ang nawawala ng loob, natatakot, at marami din sa atin ang sumusuko na sa buhay. Magkakayon pa man maunawaan natin sa ganitong sitwasyon bilang mga mananampalataya. Panghawakan lagi natin ang katotohanan sa mga pangako ng Diyos. Ito ang mag-aalis sa atin ng anumang katatakutan at miserabling buhay. Ipanalangin natin na matutunan natin na magtiwala sa pagkakaunawang ang Diyos ay laging nasa atin, na mag-iingat at magsasanggalang sa atin sa anumang uri ng kapahamakan ng buhay. Matuto tayong magpanghawakan o manghawakan sa kung anong kalalagayan natin sa harap ng Diyos. Tandaan po natin, tayo ay Kanyang mga anak. At sinasabi ng banal na kasulatan sa Rome 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Mga kapatid, bago po ako magtapos, nais ko pong basahin sa inyo yung lyrics ng isang lumang awiting lagi naming inaawit nang kami po ay mga kabataan pa lamang sa simbahan. Sinasabi po sa awit ang ganito, I don't know about tomorrow. I just live for day to day. I don't borrow from the sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside Him, for He knows what lies ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Amen. Sa pagkakataon pong ito ay inaanyayahan ko ang bawat isa
upang makiisa sa pagdiriwang ng banal na hapunan. Mga kapatid sa Panginoong Hesukristo, sa pagkakataong ito ay pinagdiriwang natin ang banal na hapunan na itinagubilin sa atin ng Panginoon na gawin natin ang madalas bilang pag-alaala sa Kanya. Sa tuwing ipagdiriwang natin ito, ating inaalala sa ating mga puso ang Kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. At sa ganitong paraan ay sinasariwa natin sa ating mga puso ang kaligtasan na Kanyang ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo. Sa ganitong paraan din naman ng ating pagdiriwang ay ating kinikilala ang Kanyang hindi nagmamaliw na presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu na Siyang patuloy na gumagabay sa atin sa araw-araw upang ating mabatid ang Kanyang kalooban at nang sa gayon ay ito ang patuloy nating malakaran tungo sa ikapagbabago ng ating buhay sa araw-araw. Sa ganitong pagdiriwang din naman, ating inaalala at tinatanaw sa harapan ang pangako ng Panginoong Hesukristo na Siya'y muling babalik upang tipunin ang mga tapat sa Kanya sa kaharian ng Diyos. Narito tayo kung gayon dahil tayo nagdiriwang ng buhay. Alalahanin natin na nagagawa nating makiisa sa pagdiriwang na ito hindi dahil tayo'y mga banal, kundi dahil tayo ay pinaging banal sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi dahil tayo ay mga karapat-dapat, kundi tayo dahil pinaging dapat ng Diyos sa pamamagitan ng ating pakikiisa sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ngayon naman ay ibinibigay ko sa inyo. Nang gabing bago ipagkanulo ang ating Panginoon, tinipon niya ang kanyang mga alagad sa isang hapag. Dumampot siya ng tinapay at matapos na ito ay may pagpasalamat, ito ay kanyang pinagpira-piraso at sinabi, "Ito ang aking katawan na iniaalay ko para sa inyo. Kunin ninyo ito, kainin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Sa ganoong kaparaanan din naman matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at kanyang sinabi, "Ito ang dugo ng aking bagong tipan, ang dugo na aking ipinabubuhos para sa ikaliligtas ninyo at sa ikaliligtas ng marami. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin, at lagi ninyong tatandaan na hindi na ako muli pang iinom sa katas ng ubas na ito hanggang sa muli ko kayong tipunin sa dulang ng aking Ama." Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na aming magulang, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo na Siyang aming ipinagdiriwang sa oras na ito, amin pong ipinagpapasalamat sa iyo ang banal na gawain ito ng pag-alaala ng kamatayan at sakripisyo ng aming Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Salamat o Diyos dahil batid namin na ito ay palaging magpapanariwa ng kaligtasang ito na aming tinanggap mula sa Panginoon, at ito ang magpapaalala rin ng aming pakikipag-isa sa inyo nang sa gayon bilang mga kabahagi ng iyong iglesia, kami ay patuloy na makapamuhay sa kabanalan. Kaya naman ang aming dalangin o Diyos ay paging dapatin mo po ang bawat isa sa amin na makiisa sa pagdiriwang na ito ng banal na hapunan. Gayon din naman ang mga simbolong ito na nasa aming harapan. Loobin mo po na ito o Diyos ay maging karapat-dapat na simbolo ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo at ng Kanyang dugo, upang mula sa ordinaryong kagamitan nito ay magamit mo ito o Diyos sa iyong banal na layunin, lalo't higit sa pagdiriwang na ito ng banal na hapunan. Ito pong lahat ay aming idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus, na siya aming ipinagdiriwang sa oras na ito. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ngayon ay ibinibigay ko naman sa inyo. Ang ating Panginoong Hesukristo ng gabing bago siya ipagkanulo, tinipon niya ang kanyang mga alagad sa isang hapag. Dumampot siya ng tinapay at matapos na ito'y may pagpasalamat, ito ay kanyang pinagpira-piraso at sinabi, "Ito ang aking katawan na ibinibigay ko sa inyo. Kunin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin."
Sa ganoong kaparaanan din naman, matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at kanyang sinabi, "Ito ang dugo ng bagong tipan, ang dugo na aking ipinabubuhos para sa ikaliligtas ninyo at ng marami. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At lagi ninyong tatandaan na hindi na ako muling iinom pa sa katas ng ubas na ito hanggang sa muli ko itong inumin ng kasalo kayo sa dulang ng aking Ama." Mga kapatid, narito po ang banal na hapunan ng ating Panginoon. Masaya po natin itong pagsaluhan. Maaari na pong ipamahagi ng bawat magulang sa tahanan ang mga elemento ng pagdiriwang ng banal na hapunan. Sa iisang hapag, ating itatag ang pagkakaisa. Ang sisidlang basag, ating ilapag sa dulang ng Ama. Pagsaluhan natin ang luksa at damhin ang sugat ng bansa. At doon natin ipunla butil ng diwang mapagpalaya. Sa iisang hapag, ating itatag, ibangon, itindig sa dulang ng katotohanan, sa sahig ng katarungan. Doon natin ipagdiwang kapayapa at pag-ibig. Sa iisang hapag, ating itatag ang pagkakaisa. Ang sisidlang basag, ating ilapag sa dulang ng Ama. Pagsaluhan natin ang luksa at damhin ang sugat ng bansa. At doon natin ipunla butil ng diwang mapagpalaya. Sa iisang hapag, ating itatag, ibangon, itindig sa dulang ng katotohanan, sa sahig ng katarungan. Doon natin ipagdiwang kapayapa at pag-ibig. Mga kapatid, narito po ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabay-sabay po natin itong kainin at tanggapin bilang pag-alaala sa Kanya. Narito po ang dugo, ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabay-sabay po natin itong inumin at tanggapin bilang pag-alaala sa Kanya. Pangunahan po tayo ng ating Elder Lindel sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama sa langit, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, kami po ay muli nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito na muli ay tinanggap namin ang mga elementong itong sumisimbolo ng kadakilaan ng pag-ibig ng aming pong Panginoong Kristo. At nawa, dalangin po namin, O Diyos,
na patuloy na manariwa sa puso ng bawat mga anak mo ang kaligtasang aming tinanggap. At pagbungahin mo po ito, O Diyos, ng pagsunod namin ng iyong kalooban sa bawat araw ng aming po mga buhay. Dalangin po namin na maghari ka po, Panginoong Hesus, sa puso ng bawat mga anak mo at pagliwanagin mo po, Panginoon, ang mga ilawan ng iyong mga anak at pangalan mo lamang po, Panginoong Hesus, ang patuloy na maitaas at maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa natanging pangalan lamang ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pakinggan po natin ang paanyaya ng mga salita ng Diyos para sa ating pagkakaloob. Kay Yahweh na aking Diyos, ano ang aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa tuwin na magtitipon ang lahat ng kanyang hinihirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Tayo po ay masayang magkaloob sa ating Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala at biyayang lakas na patuloy po naming nararanasan sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa anumang uri ng hanap buhay na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin, sa aming mga trabaho at negosyo. At dalangin ko po, Panginoon, maging mabuti kaming katiwala ng mga pagpapalang ito. At sa pagkakataong ito, Panginoon, magkakaloob kami ng aming mga ikapo at parte ng mga pagpapalang nagbuhat sa iyo. Patuloy mo po itong pagpalain, Panginoon, at magamit sa ikalalago ng mga gawain ng aming iglesia. Panginoon, tulungan mo rin po ang mga kapatid namin na wala pang mga hanap buhay. Katagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Ganon din ang mga kapatid naming nagsisipaghanap buhay sa iba't ibang lugar ng bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan ng maayos na kalusugan ang kanilang mga pisikal na katawan. Proteksyonan mo po sila sa anumang uri ng kapahamakan at anumang uri ng karamdaman.
Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samu at panalangin. Amen. Atin pong awitin ang awit ng pagtatalaga. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best art by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Be thou my battle shield, sword for the fight. Be thou my dignity, thou my delight. Thou my soul shelter, thou my high tower. Raise thou me heavenward, O power of my power. Riches I heed not, nor man's empty praise. Thou mine inheritance, now and always. Now and now only, first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, O bright heaven's sun. Heart of my own heart, whate'er befall, still be my vision, O ruler of all. Sa pagtatapos po ng ating pong pananambahan, samahan niyo po ako sa ating pong pangwakas na pananalangin. Sa umagang ito, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagpapahintulot na masamba ka po namin sa spirito at katotohanan. Marami pong salamat sa pagsama ng inyong pong banal na spirito at nagbigay po sa amin ng kulay sa aming pong pagsamba. Salamat po sa iyong pong mga banal na mensahe na amin po napakinggan, na nagpaunawa sa amin pong mga puso upang tingnan na meron po kaming pag-asa at kaaliwan sa kabilaman po na nararanasan namin mga pagsubok. Salamat po sa malaking pag-asa na di lamang po sa hinaharap maging sa araw-araw
sapagkat ikaw po ay naririyan. Salamat po sa assurance ng kaaliwan sa iyong piling. Salamat po sa pagsama niyo po at pakikiisa sa amin sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Tunay po na tapat ang iyong pong pangako sa amin na di mo kami iiwan ni pababayaan man. Panginoon, muli po kaming haharap sa panibagong isang linggo ng aming pong buhay. Dalangin po namin ang iyong pong banal na Espiritu na patuloy na gumabay at mag-ingat at magmulat sa aming pong mga diwa upang makita ang kahalagahan ng bawat araw na iyong pong tinuturo sa amin. At patuloy po na maranasan namin ang tagumpay at mamalas po namin ito bilang iyo pong mga anak. Patuloy niyo pong pagmasdan ang aming pong pananalangin sa aming pong mga tahanan. Iunat niyo po ang pong mapagpalang kamay. Padaluyin niyo po ang iyong pong pagpapala. Katagpuin niyo po ang aming pong mga pangailangan. Sumaamin pong lagi ang kagalakan at patuloy po kaming maging matatag sa aming pong pananampalataya. Kung meron man din po sa amin na may sakit o karamdaman, pisikal man po ito o espiritual, iunat niyo po yung pong mapagpalang kamay. Iyuko niyo po ang iyong pong mukha at ipadama po ang iyong pong kumpletong kagalingan. Kayo po ang aming pong pag-asa, O Diyos. Sa ganito pong diwa, igawad niyo po ang inyong pong banal na bendisyon. At loobin niyo po na ako'y maging karapat-dapat na magbanggit sa inyong pong mga anak na nakikiisa sa pananambahan at nakikiisa sa spirito ng pananalangin sa inyong pong banal na pangalan. At ngayon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalulatian sa isang Diyos na aming tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon namin. Sa Kanya ang kapurihan, kalwalatian, karangalan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon, at magpakailanman. Amen.